Ang paksa na ipaglingkod natin ngayon within 30 minutes duration. Ito po si Banjelo de Cristo. Ipaglingkod ko sa iyo ang paksa tungkol sa ano ang prinsipyo ng mga ngaral na sa Diyos sa panahong ito, mula nung unang panahon. Ang prinsipyo, ang prinsipyo ng mga ngaral ng Diyos mula noon at hanggang ngayon, hanggang sa walang hanggan, hanggang sa katapusan ng mundo. Yun po ang paksa. Mga kapatid, ang mga ngaral talaga, ang ibig sabihin ng mga ngaral, yun ang mga taong tinatawag ng Diyos na kaunawa sa kanyang salita, kaya nga mga ngaral sila ng salita ng Diyos. Hindi lang siya nag-aral, siya ay ginagabayan ng Espiritu Santo ng Diyos base sa kanyang pag-aaral. Paano niya intindihin ang kanyang binabasa. Handa siyang pumasagot sa tanong at hinihimok pa niya ang mga tao para magtanong sa kanya. Siya na mas advantage, siya mas maraming alam. Puspos siya ng Espiritu Santo ng Diyos na nahan sa kanya bilang anak ng Diyos. Unang-una, ang prinsipyo ng mga aral, dapat tanggapin mo, ikaw ay sundalo ni Kristo. May kalaban kang mga demonyo. Ibig sabihin, sinusuot mo na ang armor of God. Sa Ephesians 6, verse 10 to 19. Pag ikaw ang mga aral ng Diyos, ibig sabihin, sinusuot mo na ang armor of God. Sundalo ka, makipag-away unang-una sa mga demonyo. Makipag-debate ka sa mga kampo ng demonyo. Yun ang away, debate, sagupaan, sa karunungan sa mundong ito at sa langit. Na binabase natin ang karunungan sa sinasabi ng Espiritu Santo sa mga apostol at mga propeta sa loob ng aklat ng Ama. Bakit ganun tayo magsalita? Kayo, humusga kayo. Ito, matapang magsalita. Bago nyo humusga, matapang magsalita, magdebate muna kayo. Para maunawaan nyo kung bakit ganun ang mga ngayon. Kasi, matagal na aklat ng Diyos. Nagalit na ng Diyos. Nababasa natin sa chapter 1 ng Roma, verse 16 to 18. Humusga. Manumbat. Anong sumatan? Mga demonyo. Hanggang ngayon, mas lalong naging demonyo, mas lalong sumasama ang mga tao at ang maliligaw ay maligaw din. 2 Timothy 3 verse 14 to 17 ang basihan. Sinong matutuwa doon? Pag mangaral ka, kasama mo ang sandata. Ang sandata mo, yun po ang salita ng Diyos. Ay yung tabak. Sabi ng Ephesians 6 verse 18 hanggang patuloy. At ang Espiritu Santo nandyan sa iyo para makipaglaban sa mga demonyo. Ganun ang prinsipyo ng sa Diyos. So ngayon, ang mga debatista na kalaban ng Diyos, yun po, sawayin mo silang may kabagsikan. Babagsik ka, hindi ka duwag. Sawayin mo silang magabagsikan sa loob at sa labas ng iglesia. Debatihin mo. Sabi ng Diyos. May kabagsikan. Titus 11 hanggang 11 hanggang 13. Hindi ka lang basta-basta tulad na nagturo sa academics, institution, sa college, sa tertiary, sa high school, sa elementary. Hindi ganun ang mga aral dito. Ang mga aral nito, mga sundalo ni Kristo. Binabasa natin ang talata. Mga kawal ni Kristo. Mga aral, ang kalaban ng mga demonyo, unang-una sa lahat. 2 Timothy 4, versikulo 1 hanggang 2. Ang mga demonyo, nakapagdebate, nakapagsukumpaan din, nakapag-away din. Nagtuturo din sila, makapagdebate din, katulad ng CFD. At iba pang mga protestante. Mag-ingat sa mga bulaang propeta. 24 of the book of Matthew. Sabi ni Pablo, magpagbaka tayo. Sabi ng Espiritu Santo kay Pablo, magpagbaka, yun talaga ang Espiritu Santo.
laban sa mga sinungaling na sumasakop sa mundong ito. Palayain natin sila sa katotohanan ng Espiritu Santo. The Word of God shall set you free. 8 ng Juan, versikulo 30 hanggang patuloy hanggang 32. Yun ang mga ngangaral. At ang mga ngangaral, talagang sumusuwayan sa mga puno ng iglesia. Sumusuway kung makalaban yan. Kasi, pag hindi na susunod ang Ama, kinakalaban na ang tao, ang puno ng iglesia sa pangangaral. Pati anghel sa loob ng iglesia, kalabanin nila. Wala silang sinasanto. Kahit magalit na ang mga ministro, kalabanin nila kung ano talaga ang totoo o hindi. Gumagamit yan. Yun ang diwa ng totoong ministro. Hindi sila nagturo na matuwa ka lang. Hindi, kahit magalit ka na. Kasi ang Ama nila magagalit. Kasi naintindihan nila na tawag sila ng Diyos para magturo sa aklat ng Diyos. Ang may-ari ng aklat, ang Diyos, hindi sila. At hatulan sila sa aklat ng Diyos. Pati tayo. Kumali tayo, hatulan natin sa aklat ng Diyos. Kung saan napaloob ang salita ng Diyos. Hindi sa salita ng tao. Hindi sa salita ng anghel. Salita ng Diyos na Ama ang hatol sa atin kung nilabag natin. Salita ng Diyos Ama ang hatol sa atin kung totoo tayo, kung tama tayo. Kaya sila tayo mga sundalo. Ang kanilang sandata, yun po. Ang kanilang tabak, yun po ang salita ng Diyos. Hebreo 8 of 4 verse 12. Matulis pa kaysa tabak, double-edged sword. Ang salita ng Diyos. Kalakip ang Espiritu Santo. The sword of the Spirit is the word of God. Sinasabi ko ng talata kanina. Ngayon, bakit ganun tayo magsalita? Bakit malakas? Bakit parang paspasumbat? Kasi yun ang diwa ng Espiritu Santo. At bago nyo magtanong yan, bakit, ang tanong ko, baliktad ko rin sa inyo, bakit kayo malumanay magsalita? Bakit kayo nambubula? Debatista ba kayo? Magdebate muna kayo bago nyo masagot ang tanong pa, bago nyo maintindihan kung bakit ganun kami dito magsalita. Kahit attack the argumentator, wala kami pakalam. Wala rin kaming pakalam kung atakihin namin kayo. Debatista ka dapat. Ang debatista hindi malumanay magsalita. Sundalo kasi ang debatista. Mga kawan ni Kristo, pati mga demonyo kinakalaban na. Paano maging malumanay? So, mahirap na nawanak kung hindi ka debatista. Makidebate ka muna sa ano lang. Anong tawag ito? Sa takot mo lang. Marunong kang humusga, magaling kang humusga, pero ikaw din hindi marunong debate. Bago ka debate, bago humusga, patunayan mo lang tama yung hukom, dumibate ka rin. Madaling humukom, mali pa, at mahirap makipagdebate. Madali ba? Kalaban mo ang demonyo. Kalaban mo ang tao masinungaling. Ang mga demonyo, mga anghel. Ang pagdebate, kailangan mo ng salita ng Diyos, kailangan mo ng Espiritu Santo ng Diyos, at pangalan ni Hesus Kristo. Pati Espiritu ni Kristo, kailangan mo. Kasi hindi magkaroon ng Espiritu Santo kung walang Espiritu Santo, Espiritu ni Kristo sa iyong puso na walang laman. Ang Espiritu na may laman, nakaupo sa kanan ng Ama. Espiritu ng Ama at Espiritu ng Anak, kailangan mo bilang ulo ng iglesia, ang Espiritu ni Kristo. 4:6 of the book of Ephesians. Galatians. Kaya, yun talaga ang prinsipyo ng debate ng mga ngaral. Katulad ni Hesus Kristo, walang inurungan. Katulad ng mga apostol, walang inurungan. Abante lang, ituloy mo lang ang laban. Aatras ka pa ba? Sabi ng Diyos. Sabi nga sa kanta ni Yeng Constantino na dinedicate sa iglesia, kinakanta lang niya, ituloy mo lang ang laban.
sa katotohanan. Aatras ka pa ba? Wag na. Base sa kanyang kanta. Manig na ninyo mamaya ang kanyang kanta. At sabi ng Diyos mismo sa mga aral, the just shall live by faith. Ang mga banal na tao na buhay sa paniniwala, saan? Sa salita ng Diyos na paloob sa aklat. But if a man do back, umatas ang tao, sabi ng Diyos, my soul shall have no pleasure in him. Hindi natuwa ang Diyos sa mga umatas. Ituloy mo lang. Sabi ng Diyos sa 10:38 of Book of Hebrew. Yun ang mga aral. May Espiritu Santo, huwag umatas. Ituloy mo lang. Pati pareho ni Kristo, kahit anong paghati ang gagawin sa'yo, kahit mamatay ka na, ituloy mo lang. Magkaroon ka ng award sa Diyos, gantimpala bilang totoong mga aral sa Diyos, bilang sundalo. May sundalo bang umatas sa giyera? Awol ka. May sundalo ni Kristo. Mababasa, katulad ni Timoteo. Nagpagdebate si Timoteo din. Sinasabi ni Pablo, talk with authority. So, debatista ka. Kahit sinong sumasalungat sa'yo, you talk with authority. Bilang a soldier of Jesus Christ. Sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Ito ang payo ng Espiritu Santo na kay Pablo para kay Timoteo. Sa 2 Timothy 2 verse 3. Endure the harshness. Pati paghihirap bilang mga aral, tiisin mo. As a good soldier, yun ang mabuting sundalo. Hindi ka umatas of Jesus Christ. Kawal ni Hesus Kristo o sundalo ni Hesus Kristo. Sabi ng Espiritu Santo, nagpayo kay Pablo para kay Timoteo. Napaloob na sa aklat ng Diyos na basihan ng Espiritu Santo sa paghukom kung anong tama at mali. You act like a soldier of Jesus Christ even despite the hardness. Amidst the hardship. You have to continue. Do not retreat until the end. You have to endure until the end. Teaching the gospel, not catechism. Not Quran. Not the law of Moses given by the angels only. But the law of the Spirit given by the Spirit. 7:53 of the book of Acts and 8:2-4 of the book of Romans. So, kaya, I'm sorry kasi walang battery. Medyo na-delay tayo. Kaya ngayon, kapatid, maghanap kayo ng mga ngaral talaga na manunumbat. Hindi mabait lang. Hindi kabaitan ng tao ang sukatan para tayo maligtas. Ang taong kabaitan, hindi yung sukatan. Kaya may ipokritong tao mabait pero sinungaling. Yun po ang ipokrito. Katulad ng mga demonyo. Sa 1 Timothy 4 verse 1-2. Kailangan natin ang katotohanan ng Diyos. Hindi kabaitan ng tao. Magkaiba kabaitan ng tao. Tao lang siya. At iba rin ang katotohanan ng Diyos. Dito, sa pag-aaral natin, katotohanan ang ating kailangan para maligtas tayo. Sabi ng Diyos, the truth shall set you free. Binabasa ko lang sa kana. Ang truth na galing sa Diyos, hindi sa tao. Sa pagitan ng pagturo ng Espiritu Santo mula sa langit, mula sa puso ng Diyos. Sa ating puso na nahan. 1:21-24 of the book of 1 Corinthians. Yun ang hanapin natin mga ngaral. May prueba na ang unang mga ngaral bilang may sundalo ni Kristo, makipagdebate. Huwag magturo na ang mga membro, huwag magdebate. Yun, hindi po yung diwa ng Diyos. You have to imitate. Sundin natin ang Diyos, hindi tao. Ephesians 5 verse 1. Kaya ngayon kapatid, naaksaya ko ng panahon dyan. Magbasa lang kayo ng aklat base sa utos ng Diyos. Mas marangal ang bumasa. Sabi ng Diyos kay Pablo na sinusulat ni Lucas sa kanyang Book of Acts 17 verse 11. At sinasabi rin ni Juan na turo ng Espiritu Santo sa kanya 1:3 of Revelation, mapalad ang bumasa.
Kasi kaya may aklat basahin talaga. Ang utos ng Diyos, saliksikin nyo ang kanyang aklat at inyong basahin para makalapit kayo sa akin. Para malaman nyo ang totoo, ang kabanalan ko, kung paano kayo humatol kung anong tama at mali. Isaiah 34 verse 1, 34. Time check, 52 minutes. We are 15 minutes away for this 30 minutes duration of my presentation with God. To save your time, we have another video presentation in the next coming days. As always, 30 minutes video presentations. As always, every day. May aklat na tayo, ating basihan. Hindi na mahirap mag-present. Ang salita ng Diyos nabuo na sa kanyang aklat at atin lang basahin at paniwalaan, which is our faith. Romans 10 verse 15 to 17. Ang ato ng mga ngaral ng Diyos, yung nakasulat, base sa nakasulat. Pag humatol ka hindi nakasulat, hindi yun hatol. Addition nun. Bawal po sa Diyos dagdagan. Para maging tama yung hatol, kung ano nakasulat yung susundin. Sabi ni Pablo, sabi ng Espiritu Santo kay Pablo sa 1 Corinthians 14:37. Let any man think himself to be a prophet or spiritual. Let him acknowledge the things that are right unto you, the commandments of God, our Father. Kasi nakasulat talaga ang utos ng Diyos. Pag nag-utos ka na hindi nakasulat, ikaw lang maging Diyos. Kalaban mo ang Diyos. Katulad ni Satanas, Diyos si Satanas sa mundong ito. Na mga Diyos, na hindi mga Diyos ng mga tao, Diyos si Satanas, angel na demonyo. So, 2 Corinthians 4 verse 4. Kahit ako'y bulol-bulol, may talata naman sa Isaiah 32 verse 1 to 5, ang mga bulol, mga humukom. Kasali ang Espiritu Santo sa paghukom sa kanila. Pumakita ang Diyos sa kanila bilang mga anak ng Diyos, mighty man who are the sons of God, who are the children of God, who are gods also. They are man, hybrid, mighty man. Sa 82 ng Salmo or awit, versikulo 1,6 hanggang 7. Ituloy natin. Bilang mga aral, humukom ka sa mga membro mo, may usapan kayo kung sino tama at mali para sumasagana kayo sa karunungan. Sabi ng Diyos, we have the manifold wisdom of God in the church. May talata sa Ephesians 3 verse 10. That is the intent that I know now, the principalities, the powers in heaven, heavenly places, might be known by the church, the manifold wisdom of God. Ang kapangyarihan ng langit, ang kapapower sa langit, mga kapunuan, malalaman ng iglesia o mga tao ng Diyos, mga anak ng Diyos, sa mga Diyos din, na mga tao mamatay katulad ng tao, ang manifold wisdom of God. Yun talaga ang gusto ng Diyos, pangarap ng Diyos sa ang kanyang karunungan, makilala sa mundong ito, sa mga Diyos na humukom katulad niya, na kanyang mga anak, pinanganak sa Espiritu Santo ng Diyos mismo, ng ating Ama. Tayo ng pinanganak ng Diyos dito sa Pilipinas, nagsalita ng Tagalog. Sa buong mundo, sa mga nakaintindi ng Tagalog at English din, kasi marunong tayo mag-English sa buong mundo in this English-speaking nation. May aklat tayo. Bawal ba sa tayong humukom? Sino nagsabi? May salita ka lang ng Diyos. May Espiritu Santo ka pa. Wala ka bang Espiritu Santo? Kristiyano ka, wala kang Espiritu Santo? Hindi ka ba Diyos? Kapatid, iba itong mga ngaral ngayon. High level. We have to move up to the level of faith. Mga ngaral na mga Diyos mismo. Sila makasalanan nila katulad ng tao. Mamatay sila katulad ng tao. Si Kristo lang ang walang kasalanan. Sila yung mga anak ng Diyos may kasalanan din. Pinabalan ng dugo ni Kristo. Pinatawan ng dugo ni Kristo. As long as hindi mo sila sadya. Sila yung pinanahanan din na malinis sa Espiritu Santo sa kanilang puso. Ng Diyos. Na nahanan sa kanilang puso.
Parang tayo clone lang ng Diyos, panahan ng kanyang Espiritu Santo. Isang Espiritu Santo ang nasa atin. Ephesians 4 verse 4. Uniting us with one Holy Spirit, O God, for us to be like God. Tayo talaga inilang ng Diyos para maging Diyos, katulad niya, as the image of God with the Holy Spirit. Holy, as being righteous man. We are made by God as God, and we are the image of God because He is God with the Holy Spirit. We cannot be God without the Holy Spirit of God. Yun ang imahe natin. May talata. Sa Ephesians 4 verse 24. Basahin ko talata. That you put now a new man. Bagong tao na. Tao to. Hybrid. Diyos din. Bilang anak mga Diyos. Nakasala ito. Pero Diyos din sila. May Diyos ba nakasala? Meron. Kaya dumalangin sa Diyos na Ama para patawarin sila sa kasalanan na hindi nila sinasadya. Mga po to. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Ang kingdom of God, dumating na sa atin ang Espiritu Santo para masunod ang kalooban ng Diyos. Nagturo siya ng kalooban ng Diyos sa atin. Yung mga utos. Your will be done on earth as is in heaven. Forgive us our sin. Patawarin mo kami, Ama. So, may makasala din para itong mga Diyos na ito. Ang Diyos na nila kasala, si Kristo at ang Ama. At ang Espiritu Santo. Sila ay Diyos din. Tayo nga naging Diyos, sila pa kaya? Sila nagbigay sa atin ng salita. Sa pagkita ng Espiritu Santo, kasama si Jesus Kristo. Sa kalooban ng Diyos. So, ulitin ko talata. But you are a new man, which God, new man na tayo. How? God created in righteousness and true holiness. You cannot be holy without a Holy Spirit. We are created by God to be like God Himself, being the children of God, and with the Holy Spirit. We cannot be God. We cannot be God being the children of God without God begetting us to the Holy Spirit. Tayo talaga ang kalahi ng Diyos. Imahe ng Diyos, hindi sa pamagitan ng Espiritu Santo, hindi sa Espiritu ng mga demonyo. Iba ang imahe ng demonyo. Mga sinungaling sila. Ito ang true holiness with the Holy Spirit in the name of Jesus Christ. Like Him being our head. Time check natin, 22 minutes. We still have 8 minutes away in this 30 minutes duration of presentation. So, bilang mga ngaral, handa na ba kayo makapagkibaka sa demonyo? Handa. Marunong ka ba mag-debate? Handa ka ba mag-debate? Inaaral mo ba ang salita ng Diyos? Sabi ng Diyos, hindi ka propeta, hindi ka apostol. Hindi ikaw ang tinuturuan ng Diyos, tinuturuan tayo ng Diyos sa pamagitan ng aklat. Ang mga apostol at propeta, sumusulat sila sa aklat, samantalang ang Diyos nagtuturo sa kanila, mga Israelita. Tayo, hindi tayo mga apostol, hindi tayo Israelita, at hindi rin tayo propeta. Babasa tayo, sabi ng Diyos, sa 2 Timothy 2:15, you study hard, may aklat na, rightly dividing the words of truth. Ituro na ng matapat ang salita ng Diyos. You have to study hard, mag-aral kayo mabuti. So, mabuti pa yung aral. Pag hindi mabuti mag-aral, magkamali ka. Hindi ka apostol, hindi ka propeta. Nagkamali ka kasi hindi ka tapat mag-aral. Hindi ka masigasig mag-aral. Tamad ka mag-aral. You study hard, sabi ng Diyos. Yun ang turo sa mga anak ng Diyos. Humusga lahat ang mga ngaral. Hindi lang kumakanta. Hindi lahat apostol. Hindi lahat propeta. Kanya-kanya tayong kalooban. Pero sa paghusga, bilang anak ng Diyos, alam natin ang tama kung anong gusto ng Ama at alam natin ang mali kung anong hindi gusto ng Ama. Kung naintindihan nyo ang Ama, katulad sa ating bahay, alam mo dapat humusga, ayaw ng Ama namin ito, ito ang gusto ng Ama. Pero iba-iba ang kaloob. Taga-hugas, taga-sibak ng kahoy, kanya-kayong kaloob. Pero alam nyo sa pagkakataon na, ito ang gusto ng Ama sa paghugas. Ito ang gusto ng Ama sa sino magsibak ng kahoy. Alam nyo ibig sabihin humatol. Ito ang gusto ng Ama, ayaw ng Ama ganito, ito ang gusto ng Ama na susunod. Bilang Ama, kilala niyo ang hatol ng Ama. Baka nakamali kayo, ang Ama pa mismo ang magagalit sa inyo. Ang Ama, tagapagturo sa kanyang anak. Bilang ilaw ng tahanan.
Hindi ina ang ilaw ng tahanan. Ang Ama ang ilaw ng tahanan. Mabasa sa rin sa 2:19 that the Father is the Father of the spirits. Ang Ama ang ilaw. Ang Ama ay Ama na mailaw. Again, 1:19 or 2:19 of the book of Santiago. Basahin nyo. Huwag kayong tamad-tamad. Bawal po sama yan. Dapat marunong tayo manumbat. Tamad-tamad, huwag tamad-tamad. Kahit medyo mabagsik, pero at least totoo. Kasi hindi ka mabagsik, malumanay ka, pero sinungaling ka. Hindi yun makakaligal sa atin. Ang Diyos ay mabagsik. Magsabay ng totoo kung ikaw ay sinungaling. Titus 1, verse 11 to 13. Pero kung ikaw nagtatanong, hindi mo pa alam, kailangan mong tanong at ang mga mangaral, sasagutin ka, may malumanay. May kamuan. Sabi ng Diyos. So 1 Peter 3 verse 15. May aklat na tayo. Isopalpal natin sa mukha ng mga demonyo ang aklat ng Diyos dahil sila sinungaling. At hindi na sampal ang aklat ng Diyos na laman ng salita bilang tabak natin. Sasaksakin natin sila sa spiritual. Hindi sila sasaksa sa atin. Walang kwenta ka lang weapon against sa salita ng Diyos laban sa kanila. Yun ang diwa ng mga aral, matapang, katulad ng Diyos. Hindi umatras, kahit demonyo pa, maanghel pa. Pag lumabag sila, hatulan natin, itakwil, katulad ng Diyos. Hindi natin sila sapalatayaan. Galatians 1:6, versikulo 6 hanggang 9. Matakwil sila, sumpain sila. Kahit sino pa, kahit apostol pa, ngayon, pag iniba na ang sulat ng nakasulat na. Ang banal na kasulatan na naloob sa aklat ng Diyos, mga salita ng Diyos. Na pinalingkod ng Diyos sa buong mundo na mabasa natin ngayon. Hindi nakukulang ang Diyos, kayo lang nakukulang sa paniwala. Kayo pareha hindi Diyos. Matagal na kayo sa puro lang ang gusto niyo pag-usapan. Sabihin niyo sa member, anong gusto niyo tanong? Pag-usapan natin. Magkukuman tayo. Ngayon, mali yan. Mali yan. Ito tama yan. Tama yung sinasabi mo. Kung ikaw, alam mo totoo, bigyan ka ng pagkakataon magsalita. At huwag kang magalit kung ako nagsalita din kung may ano ko. Magdebate lang tayo. Yun po ang banal. Sabi sa 1 Corinthians, basahin natin. Para hindi tayo maligaw. Sabi ko, rightly dividing the word, study hard. Ito bubukas tayo na aklat para hindi tayo maligaw. Kasi kailangan natin ang gabay ng Diyos. Kailangan natin ang aklat ng Diyos na gabay natin. Naglalaman ng salita ng Diyos. Turo ng Espiritu Santo. Bilang maanak ng Diyos. Sa 1:14, 29, ito sinasabi, let the prophets, mga maraming propeta, speak 2 or 3. Let the other judge. So, tayo mga anak ng Diyos, may Espiritu Santo, 2 or 3. Oh. Magsalita sila. Kung anong tama sila. At isa na may humukom. Anong hukom mo? Kumali ka rin. Hukuman ka rin. Ito ang sasabi ng Diyos. Legally, evangelically, and spiritually, sabi ng Espiritu Santo. So, ibig sabihin, makinig tayo sa mga kanya-kanyang mga kapatid na marunong magsalita. Makalibatin. Mga libatista ang tinuturing nito sa loob ng iglesia at sa labas ng iglesia. Hindi lang mga tao na nagsalita sa gusto ng paksa. Kung may paksa ka dapat, ito paksa natin ngayon. Bigyan mo ng tao after 55 minutes or 15 minutes, bakit mahaba yung paksa? At sabi mo sa tao, ito. Bahayaan mo sa mga tanong, doon humaba yung oras. Paliwanag mo, 10 minutes. May tanong pa ba? 10 minutes lang. At 10 minutes. 2 or 3 lang pala. Every tagpo. Oh, dalawang propeta. Yung isa mapaliwanag. 2 or 3 magsalita.
So, ibig sabihin na consume ang time, limited 2 or 3 lang. Or 3, kailangan 3 lang. Ang isa, humusga, umatol. At kung siya humusga, umatol, dapat tama. Pag mali siya, mali siya. Hindi pwede ang salita ng Diyos masakripisyo. Sila ay hindi tao, sila ay hindi Diyos, ang Diyos ang masusunod. Kahit manisto pa, wala tayong pakialam. Kahit mabait ka pa, wala tayong pakialam. Suwayin mo, pati anghel pa, wala tayong pakialam. Hindi sila may-ari ng aklat. Hindi sila Diyos. Ang Diyos na Ama natin ang pagsilbahan natin bilang mga Diyos. Lalo na mga ministro, hindi pala Diyos. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya Diyos, mga ministro, no? Peking ministro. Sayang, hindi pa rin wag sa Diyos, sa iyo ng Diyos na ikaw Diyos din. Makasalanan ng Diyos. Iba ang Diyos na hindi makasalanan. Si Kristo, Ama, at Espiritu Santo. Sila lang. Mga manlalalang, hindi sila nilalang. Hindi sila makasalan, sila ay banal. Holy Spirit, Holy God, Holy Son. Holy Children of God na makasalanan din. Binabanal sa dugo ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Basta maniwala tayo sa turo ng Espiritu Santo, ng Ama. Nanganganak sa atin ang Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nanahan sa ating puso bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Diyos na mga anak ng Ama. Naaklat tayo bilang ating basihan. Yun ang magandang balita. Maghuhuman tayo para malaman natin ang karunungan ng Diyos sa iglesia at sa labas ng iglesia. Kahit sino, kahit demonyo, harapay natin sa labas ng iglesia. Makipagdebate tayo. Marap tayo. Anong tawag no? Sa Bisaya, tinagbasay. Pinsing tayo. May tabak tayo. Sa modern ngayon, makapaggira tayo. Nasa nata tayo. Makapaglaban tayo. Laban sa mga sinungaling na demonyo. Pwersa ng demonyo. Katulad ng CFD at ibang protestante. Na sila din hanggang ngayon, hindi Diyos. Ang pag-aturo na hindi legal. Ligaw. Hindi evangelical, not even biblical. Twisting the commandments of the prophets and the commandments of the apostles. Do not understand how to interpret. They are not interpreting, they are misinterpreting. They are different. Interpretation, paliwanag. Ang misinterpretation, maling paliwanag. Hindi sila magkapareho. Yun ay diwa ng demonyo. Walang gabay sa Espiritu Santo. Wala sa masama makaunawa. Daniel 12:10. Tayo nakaunawa sa gabay ng Espiritu Santo kung ano talaga pagturo na tapat sa ating Ama. Kinakalaban na natin ang mga ministro daw. Mali ka naman. Anghel ka, mali ka rin. Demonyo ka lang. Kampul ka ng demonyo. Pagpagitan ng aral, mag-ingat tayo sa pag-aaral, sabi ng Diyos at Santiago. Kasi doon sa pangaral natin hatulan kung tama at mali. Mas mabigat ang ating hatol bilang mga aral. Ikakamatay natin sa lagat-lagatang apoy kung iniiba natin ang aral na gusto ng Diyos maintindihan sa mga tao. Sa Santiago 3:1-8. Ang dila natin maliit pero pumapatay, umaapoy. Parang apoy na parang pusporo pag sumisindi makasunog sa buong gubat. Pati ang iyong sarili. Papatayin ka ng dila sa pagsisinungaling laban sa Diyos. Yun po. Whether you like it or not. Again, sa 10 talata, sinasabi ko na sa Santiago. Time check, 34 minutes na pala. So, kapatid, susunod na paksa, hindi natin pilitin ang oras kasi we have the 30 minutes duration. I-close na natin. Tayo mga anak ng Diyos, i-aaral natin kahit sino pang sasama natin. Because God is God, we serve God, not humans, not the angels, but God, who is the owner of the book. We serve the book, we share the book where the words of God is written in our hearts by believing the words of God.
and following it within our hearts that influences us to live like God, to judge like God, our Father. We are the children of God, a hybrid humans, mighty humans, and God Himself, being the sons, being the children of God. So, tayo mga handang-handa, kawan ni Jesucristo, kawan ng Diyos, makikipaglaban sa mga demonyo, makikipagdebate. At every time mag-meet tayo, bilang mga dapat 2 or 3 may tanong, or 3, at ang isa ay humusga. Lahat tayo humusga, walang exempted. Kasi anak tayo ng Diyos, mighty man to judge the earth with the Holy Spirit. Pero sinabi sa talata sa Salmo na binabasa ko na kanina. Lahat, iba ang apostol, hindi lahat apostol, hindi lahat propeta, pero lahat humukom sa paghukom ng Ama kung anong tama at mali. Example, tayo ba mga Diyos o hindi? Hindi mo alam. Hindi kami Diyos. Mali ang hukom mo. Hindi ka anak ng Diyos. Hindi ba dapat yun alam mo rin? Kahit ikaw pa'y hindi apostol, kahit ikaw pa'y kumakanta lang. Iba ang iyong kaloob, pero dapat alam mo paghahatol. Hindi ka tulad ng baka na unga, bumasa ka rin. Tulungan ka ng Espiritu Santo para maunawaan mo ang binabasa. Kung ikaw na kulang na karunungan, magtanong ka sa Diyos mismo. Handa ang Diyos sumasagot sa iyong tanong, basta maniniwala ka lang. Santiago 1:6 hanggang 7. Magpasalamat tayo sa Diyos. Ama, salamat sa karunungan na binigay mo sa amin ngayon. Tungkol sa paksa, ang prinsipyo na noong unang panahon at hanggang ngayon. Salamat, Ama, sa pagkunawa, mga Diyos pala, mga tawal pala, kalaban ang mga demonyo at mga kasakop ng demonyo. Salamat, Ama, sa pagkunawa sa amin. Hindi kalabat-labat, pero tinuruan mo kami ng banal at malalim na karunungan kung kami kung ano ang mga prinsipyo, tunay pati mga ministro namin kukuntahan namin, pati angel kukuntahan namin. Basta lumabag sa iyong aral. Magsilbi kami sa iyo, hindi bilang iyong anak, hindi sa kanila, na hindi ang Espiritu Santo nanahan sa kanila, bilang na masugo na at makapag-anak sa kanila, bilang ama. Ikaw lang ama na magsugo ng Espiritu Santo para maging anak kami. Kaya susunod ka namin kung saan ang Espiritu Santo nanahan sa iyo at nanahan din sa amin. Salamat, Ama, sa pagkahari mo sa amin. Ikaw ang Diyos na mga Diyos at hari na mga hari. Ikaw susunod, mga utos mo na sa aming puso na. Itanim ng Espiritu Santo sa aming puso. 2 Corinthians 3 verse 3 to 4. Salamat, Ama. Patawarin mo kami palagi sa aming kasalanan, sa iyong awa. Bigyan mo kami ng awa palagi, Ama, para masunod ang iyong kalooban. At hindi masunod ang kalooban ng demonyo, mga anghel, at mga tao. You are the ones who have to believe. We have to serve. Your will be done, Father. Only you. Your will must be done. Even Jesus Christ, follow your will. Salamat, Ama. Sunod na pagkataon, mga nakikinig sa yung video na ito, salamat din sa inyo. To God be the glory, to the Son be the glory, and to the Holy Spirit be the glory, and foremost, the Father be the glory. Natulong na ang bibi ko, hindi na makapagsabi siya to God the Father be the glory. The time is 7:42 PM na. Unang-una, pasensya sa camera ko kasi built-in na itong camera ko. Hindi pa ako nakabili na magandang camera para maliwanag sana. Medyo ito low lang ito. Umaga malakas pero hindi pa rin ganun ka-quality. Salamat sa Diyos. Ituloy ang laban. Patuloy lang tayo sa paglakay sa buhay. Kasama natin ang Diyos. Bilang mga unang-una sa lahat, bilang hukom ng Diyos sa mundong ito. Mighty man. Mighty man who are gods, hybrid like God, like the Father, our God, who owns the book of God. Thank you, Father, for always shaping us, the holiness with your book. We read, we believe, we follow, and we debate, fighting for it against the demons who destroy that book of yours
teaching their own book like Catechism, like Quran, and many other books. In this world, in this religious world. Thank you, Father. We dedicate this song, sung by Ian Constantino, dedicated to the whole church that you own, Evangelical Church of God.